guys, welcome back to my channel, Jess Automotive. Mga guys, Gen 2 CRV. Ito po yung parang meron natin na upload dito. Ang story nito mga guys, umiilaw po yung yung drive, nag-blink para hindi na umahirapan yung mga ibang mga beginner sa mga mekaniko. Baka maka-encounter po kayo ng ganito. Nung sinalangan natin mga guys ng scanner, itong mahiwagang scanner natin, itong mumurahin, dati po niyan may mga pula po dyan. Kung punta natin yung story nito mga guys, ito po yun. Balikan natin yung story kasi kahapon po ito history. Yan, Honda kasi ilang beses ko sinalangan yan. Ang lumalabas dito mga guys, katulad po nito, yan, P0780 o kaya P0700. Ito po yun. Tapos ano ba yung mga iba rito? Dito tayo. Ayan. Ito pa rin mga guys, yung niya, yung lumalabas. Ang binabanggit nito mga guys, para hindi muna tayo sabi ko nga po, para hindi na pumahirapan yung mga mekaniko na beginners o kaya mga rookie. Kung ganun po ang problema po, transmission na po ang nyo. Kasi kung kahit binanggit po ng itong scanner na solenoid, nag-test tayo ng ng kuryente, lahat-lahat, nag-try and error tayo rito. Ganun pa rin, nagpalit tayo ng solenoid, palit tayo ng mga sensor, ganun at ganun pa rin nangyari. Kaya ang nangyari mga guys, humatol tayo ng buong transmission. Ito, punta natin yung mga binabanggit natin pero mamaya ito mga guys, ituro ko po dito kung alin yung umiilaw. Tanong yung yung nag-blink. Kasi mga guys, kung umiilaw na po yun, nadidelay yung shift niya, minsan kumakaldag, minsan wala. Kaya nung sinalangan natin ng scanner, anong date ito mga guys? Kahapon po ito. Ang dami nating, ilang oras nating in-scan ito. Nag-try and error tayo. Yan, nung nakaraan, solenoid yan nakalagay solenoid switch, valve A. Tapos yung niya, yung shift malfunction, ito. Ganito rin po. Ang lumabas dito, yung P0750. Yung isa naman P0780. Yung isa naman P0700. Tatlo po ito. Pero mga guys, nung nagpalit tayo ng mga shift, nabura po yung nabura po yung ang lumalabas na lang minsan mga guys, ito nabubura natin minsan. Tapos kung yan, nabubura natin. Pero kung nag-rotate tayo, ang nangyayari mga guys, bumabalik. Ito pa rin ang nawala na yung isa. Kasi kung pasinin nyo mga guys, ito dalawa. Pero yung isang rito, tatlo yata. Ito dalawa pa rin. Ito tatlo. Yan. Yan mga guys, yun ang story po nito. Pero punta natin yung mga solenoid daw na babanggit natin. Yan, pasensya na mga guys, ito yung luma. Ang pinalitan natin dito mga guys, yung binabanggit kasi na switch solenoid, A solenoid ito. Yung A, yung B ito po. Tapos yung sensor po na yung E0708, ito po yun. Yan, connected sa RPM po yan. Tapos yung andito, sa likod. Ito po yung transmission niya mga guys. Kung kasi nyo po, dalawa yung transmission, isang luma, saka ito po yung pinagpalitan natin. Yan. Ito po siya ngayon. Mamaya mga guys, magpa-under tayo at ituturo natin yung i-testing natin yung response ng reverse saka drive. Kasi nung nakaraan nito, ilang seconds bago pumasok yung drive o kaya minsan minuto. Pero ngayon na lang siya, wala, pag shift mo diretso agad. Mga guys, start na tayo. Yan. Yan. Testing. Yan. Alam nyo mga guys, kaya mataas yung minor dahil malamig po ang panahon. Ganito naman ang CRV.
kung mataas po yung ano, yung idling po, ibig sabihin po malamig pa yung makina. Ngayon tignan natin ano, normal natin yung ano, yung idling niya. Tapos check natin ito, balikan natin itong scanner natin. Yan, maririnig ko parang bumabalik na sa dati yung ano, pupunta na sa yan. Dapat po nyan mga guys masa ano, nasa 800 o kaya 9. Baba natin yung hood. Sir! Baba mo yung hood. Baba mo yung hood. Sa? Oo. Punta na sa ano, saan natin yung fault code, kung anong ano, Honda. Oh, wala na. No fault code. Ngayon mga guys, dahil yan, pasok agad. Protest tayo. Aircon, drive. Oh. Kalso. Oh. May kalso? Kalso. Yan, protest tayo. Ayun mga guys, dito na tayo sa ano. Destiny mo may sa ano, Ordonez sa Ahon. Oo. Try natin sa Bahon. Oo. Pero yung ilaw ng baterya, nako, baha. No, pwede? Sige, dyan lang naman yun. Pagbalik natin na malalim na. Hindi pa siguro yan. Sige. Malalim yan, gutter deep lang yan. Saka ano naman to? Mataas ang CRV. Kahit pa paano mataas-taas naman. Try natin pailawin yung ano, yung drive 3. Sana gumana. Yan, nakailaw. Drive 3. Ano guys, hanggang tersera lang yan ha. Yan nakalagay yung ano, ilaw niya, drive 3. Wow. Oo, sige, seatbelt. Pasensya na. Pasaywa yung driver. Walang din. Ayan mga guys, nakalayo-layo na tayo. Siguro ano na yan, almost 2 kilometer na rin. Pero dati kasi mga guys yon, yung D na yan, nag-blink. At saka wala siyang ano, kulang siya sa respond. Hindi katulad nito ngayon ano. Yan. Pag shift siya ano lang siya, 2. Yan. Umuulan, tumatakbo tayo ng 60 lang naman to, normal lang yan. Pwede ng ano, yung mga umuwi sa probinsya. Ito ang pinakamagandang biyahe. Malamig yung makina, malamig yung gulong, may control sa pagdadrive kasi madulas. Kaya ano lang, ingat-ingat lang. Pero na-try ko na sa ganitong biyahe. Matipid ka sa fuel, lahat. Kasi ano malamig yung panahon, ang ganda ng ano, ng temperature ng makina, temperature ng transmission, kasi yun nga, automatic transmission. Minsan kasi mga guys, kasama sa ano yan, yung consumption, yung condition ng ano, ng weather.
Kung masyadong mainit, matakot tayo sa fuel, pansinin nyo. Kasi po, hindi gaano nag-automatic yung aircon, isa na po yun. Kung mainit ang panahon, instead na every 3 minutes mag-automatic, wala. Abutin ka ng, kung may problema ng aircon mo, wala na, ayaw na mag-automatic. Kaya doon pa lang sa mag-automatic ng aircon, ano na po yun, less na sa fuel po yun. Sana totoo yung pinakasabi natin, ano. Ayan mga guys, pabalik na tayo. Satisfied na ako rito. Ay may ano ako rito. Kung sa manok pwede nang pwede nang bitawan ito. Dito na tayo sa Lilac. Kasi kanina nanggaling tayo sa ano, General Ordonez. Marikina pa rin po yan. Pero doon ako nagro-rotes yung ano, yung medyo paakyat. Chine-check natin yung ano niya, yung ship, kung paano siya, kung alam yung RPM niya. Normally lang mga guys, kung umataw ka, yung tarsero, yung ano ba, yung hanggang 3. Pero kung ito ba, kung halimbawa ito sa traffic ka, ano po siya, madaling ano, wala bang 2,000 yung ano niya, magsisip na siya. Katulad nito. Yan, ano na, wasak ulit ng ano. Ay sorry, segunda. Ayan, tuto. Okay, hanggang dito na lang tayo mga guys. Yun lang po, ano ko ba, may share ko sa mga mekaniko po na beginners, yung mga hindi pa nakaka-encounter ng ganito. Minsan mga guys, kung nag-stick tayo sa ano, sa scanner, ano, medyo ginugulo yung utak natin. Ayun nangyari. Total, yung may-ari kasi nito mga guys, dati may Honda, kaya marami siyang contact sa Honda. Ano siya, nakahiram siya ng mga sensor. Yun nga, tinesting natin mga yon, wala pa rin. Nag-blink pa rin yung ano niya, yung drive. Pero sa ngayon, okay na. Kaya hanggang dito lang tayo mga guys. For the next video, yung ano tayo, yung Ford Everest overheat. Paliwanag naman natin doon kung bakit nako-overheat. Nag-overheat kahapon, umuulan. Nakakabagtaka. Kaya check natin kung anong problema po nun. Okay, dito lang tayo. Bye bye.